Ngayong araw, magbabahagi ako ng isang kwento na karanasan ko sa buhay. Hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasan na ito. Magpasa hanggang ngayon nga, ay natatandaan ko pa rin ang lahat. Napalagay ko, hanggang sa huling hininga ko, ay tatatak sa isipan ko. 1987. Simpleng trabahador ako sa Maynila. Sa katunayan yan, taga-Samar talaga ako. Sa Maynila lang po ako nagtatrabaho para mas makaangat-angat sa buhay. Wala naman kasing oportunidad sa probinsya, kaya talaga mapipilitan ka. Sa pabrika ako nagtatrabaho noon, at ang tinutuluyan ko nga pala ay isang building na puro po apartment. Marami pong nakitira doon, sari-sari, may pamilya, may mga katulad kong trabahador, may magjowa at kung ano-ano pa. Pero sa totoo lang, wala naman akong kakilala sa mga yun. Hindi naman kasi ako mahilig makipagkaibigan. Ang kaibigan ko ay ang mga katrabaho ko. Ang tinutukoy ko palang apartment ay diyan po sa may Parañaque. Hindi ko na lang sasabihin yung eksaktong lugar. Makalipas po ang mga panahon, yung katabing kwarto ko po na isang pamilya ang naninirahan, umalis na po. At makalipas lang po siguro ang mahigit isang linggo, meron kaagad itong kapalit. Sakto nga na day off ko nang lumipat po ang lalaking yon. At sa katunayan, sa pagdating niya, talagang natuwa ko. Paano ba naman? Yung kararating niya palang doon sa apartment na iyon, ay agad siyang nagbigay ng pagkain sa akin. By the way, dulong bahagi pala yung unit ko. Tapos yung kaliwa ko nga, yun nga, yung doon sa lalaking yon na nagpakilalang Junel. Sa totoo lang po, nabaitan ako kay Junel kasi sa tanambuhay ko sa Maynila, unang beses lang pong may nagbigay ng pagkain sa akin. Hanggang sa yun na nga, lumipas po ang mga araw. Madalas kami nagkakasalubong ni Junel. Pauwi ako, papasok siya. Noong mga panahon kasi na iyon, night shift po ako na-assign. Tapos siya, papasok naman sa umaga niyang trabaho. Kapag ganoon, nagkakatanguan nga kami. Lumipas pa po ang mga araw. May mga pagkakataon na patuloy pa rin nagbibigay ng pagkain sa akin si Junel. At masasabi kong masarap talaga siyang magluto. Marami po siyang alam na lutuin. Mapasinabawan man yan, prito, may sarsa, inihaw o kung ano man. Karni ng baboy, baka, manok, isda. Talagang masarap siyang magluto. Minsan nga, nakakatipid ako ng ulam dahil sa kanya. Lalo na sa umaga. Kasi kadalasan, pag nakauwi na ako, papasok pa lang siya. Tapos sasabihin niya sa akin, meron daw siyang iniwan na ulam doon sa tapat ng pintuan ko na pasasalamatan ko naman. Pero madalas, kapag sahod ko, nililibre ko naman siya ng alak. Hindi naman kami nagiinuman. Kasi bihirang-bihira po talaga ang schedule namin na magtugma. Kaya ang nangyayari, palagi ko siyang iniiwanan po ng alak. Pagpapasok naman ako at uuwi naman siya doon sa tapat ng kanyang pintuan. Lumipas po ang mga panahon. Dumating ang Holy Week. Kaya matik, walang pasok. Uuwi nga sana ako ng probinsya namin noon. Kaso, tinamad na ako. Kako, tatambay na lang ako sa bahay. Napag-alaman ko na wala rin palang pasok si Junel. Sa unang pagkakataon, nakita ko po siya ng umaga. Oh, wala ka rin pasok pre? Wala Holiday pare. Ganun ba? Ayos Nakakapanibago na makita ka ng ganitong oras. Oo nga May gagawin ka ba ngayon pre? Wala naman. Bakit? Siya tayo. Okay yun Tara. Tanghaling tapat ng Biyernes Santo, pumesto kami sa bahay ko para uminom. Nagdala nga rin siya ng maraming pulutan. Ako naman yung bahala sa alak. Mahilig kasi ako mag-inom, kaya palagi ako may stock niyan. Masaya palang kasama si inuman si Junel. Hindi siya yung palatawang tao. Palangisi lang siya. Tapos matalino rin ito sa maraming bagay. Sa politika, kahit showbiz. Basta, yung mga latest na balita noon alam niya. Hanggang sa maya-maya, meron kaming napag-usapan. Wala ka bang kasintahan?
Kasintahan? Aba, love life na ang pag-uusapan natin Sa kasamaang palad wala pare. Ikaw ba? Meron pare. Nasa Bulacan. Nobya mo? Hindi. Asawa ko. May anak kayo? Wala pa nga Bihira kasi ako makauwi sa amin. Kailangan ko kasi magtrabaho E di uwian mo pre. Tapos anakan mo. Ganun naman ang ginagawa ko pare. Kaso hindi pa rin kami makabuo Di bali pare. Magkakaroon din kayo ng anak niyan. Kusa naman darating yan. Sana nga pare. Pero pre, kailan ka ba umuwi sa inyo? Isang beses sa isang buwan pare. Ilang ang kaya ng budget Magastos kasi ang pamasahe. Alam mo na. Sa bagay. Di bali pare, sigurado naman ako makakabuo rin kayo niya ng misis mo. Tiyaga-tiyaga lang, tsaka hintay-hintay lang. Sana nga pare. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, natapos na po ang inuman namin. Lasing kong lasing kami. Kinabukasan po ng Sabado hanggang Linggo, hindi ko na po nakita pa si Jonel. Siguro, umuwi na siya sa kanila. Pagsapit naman po ng Lunes, balik trabaho na po ako. Ngunit ang pinagtataka ko po noon, sa unang pagkakataon, hindi ko po nakasalubong si Jonel. Kumbaga nung gabi na papasok ako, dapat papauwi na siya. Pero naisip ko, baka nag-extend ng bisita doon sa Bulacan, doon sa asawa nito. Lumipas pa po ng lumipas sa mga araw. Nagtaka na lang ako nang hindi ko na po napapansin pa si Jonel. Tinanong ko naman yung landlord. Ang sabi niya, hindi rin niya ito nakikita. Pero bayad na naman daw ang renta nito, kaya paniguradong hindi pa ito umaalis. Ako naman, syempre nag-aalala ko para sa kaibigan ko. Dahil kahit pa paano naman, meron naman kaming pinagsamahan ni Jonel. Tandang-tanda ko pa. Huwebes. Kagigising ko lang po ng 5:00 ng hapon. Nang kasabay ng pagmulat ko, siyang kunot ng noo ko. Kung bakit, nakaamoy ako ng patay na daga. Yung parang nabubulok. Napabangon nga kaagad ako. Hinanap ko sa unit ko kung saan ba nagmumula yung amoy. Pero kasabay noon, napalabas ako ng bahay kasi may naririnig akong ingay sa labas. Pagbukas ko ng pinto, laking gulat ko na lang po nang napakarami pong tao. May pulis, may soko, at kung ano-ano pa. Nandoon din sa labas yung ibang mga residente ng apartment, miski yung may-ari pati yung caretaker. Napatakip naman ako ng ilong kasi mas naamoy ko ang mas mabahong amoy. Agad naman akong napatanong kung anong nangyayari at laking gulat ko na lang po nang doon po sa loob ng unit ni Jonel nagmumula ang mabahong amoy. Doon din po naglalabas-masok ang mga pulis at soko. Tinawin ko lang po. Hindi ko lang po sure kung soko ba ang tawag sa kanila noon. Basta, heto yung parang mga forensics. Ako naman, dahil ako nga yung katabing bahay, pinapasok ako doon sa unit at laking gulat ko na lang po nang makita si Jonel na nakabigti. Halos manlambot ang mga tuhod ko sa nakita ko. Naatumba-tumba pa nga ako at muntik nang mahimatay. Ang nakakabigla pa po, hindi kay Jonel nagmula ang napakabahong amoy. Dahil doon sa banyo niya, merong putol-putol na katawan ng tao. Na di umano, heto raw yung misis ni Jonel at yung isa naman ay ang kalaguyo nito. Ang sabi po ng mga pulis, pinatay daw ni Jonel yung dalawa. Heto pang nakakaloko. Doon kasi sa mga lutuan ni Jonel, may mga karne ng tao at base pa po sa mga forensics at pulis, mukhang kinain daw ni Jonel yung dalawang pinatay niya bago ito nagbigti. Grabe, hindi ko lubos akalain na sa tabing unit ko meron na palang ganun kabrutal na krimen. At hindi ko lubos akalain na magagawa yun ng kaibigan ko. Dahil alam ko, mabuting tao si Jonel. Mukhang naprovoke lang siya.
dahil sa ginawang panloloko ng misis niya. Hanggang sa mga panahon po na ito, naaalala ko pa rin po ang itsura ni Jonel. Miski nung 2 bangkay doon sa CR. Pati yung mga niluto na karne ng tao doon sa kusina. Nakakasuka. Nakakadiri. Ganun pa man, naawa ako para sa kaibigan ko. Hindi niya deserve yun. Sa katunayan, magpasa hanggang ngayon, kasama siya sa mga dasal ko. Naway nakuha niya ang katahimikan.